Okay, kumusta kayo at welcome muli sa ating pagsusuri. Ngayon, sisilipin natin ang isang tekstong theological at ang pag-uusapan natin ay yung mga sinasabing resulta o kahihinatnan ng tinatawag na pagkatalo ni Adan. Para simulan to, magtanong muna tayo, ano kaya ang mangyayari kapag isang pangyayari lang, isang pagkakamali ay nagbabago sa buong takbo ng sangkatauhan? Malalim, di ba? So, ayon dito sa ating sinusuring teksto, yung pagkatalong yon mayroon agad siyang naging epekto at hindi sa loob kundi sa labas, sa mundo mismo. At alam nyo, ang paliwanag dito, hindi lang daw yung tao ang tinamaan ng sumpa, kundi pati yung mismong pinangmulan niya, yung kapaligiran niya, kumbaga, yung lupa mismo. Ngayon, tingnan natin kung paano tong isang problemang to naging dalawa. Paano nito naapektuhan hindi lang yung mundo sa labas, kundi pati na rin yung mundo sa loob natin. At para patunayan yan, sumisipi yung teksto mismo sa Genesis. Dito, ipinapakita na yung buhay naging isang walang katapusang pakikipagbaka laban sa isang, sabihin na nating, di pala kaibigang kapaligiran. Ang linaw ng pagkakaiba, mula sa isang estado kung saan lahat ay madali at magaan, papunta sa isang bagong realidad na puro hirap, pagod at pakikipaglaban para lang mabuhay. Pero hindi lang pala sa lupa natapos ang problema. Sabi rito, yung sumpa pumasok din sa kalooban, sa katawan mismo ng tao. Ito yung tinatawag na laman na siyang naging sanhi ng gulo sa loob at sa huli ng kamatayan. So, ito yung pinakamahalagang punto, di ba? Na yung katawang natin bilang tao ay nakatali na sa kapalaran ng sinumpang lupa. Ang dulo ay pagkabulok. Dahil nga sa panloob ng sumpang to, nagkaroon ng parang giyera sibil sa loob ng puso ng tao. At yan yung tatalakayin natin ng mas detalyado. At para mas maintindihan natin to, tingnan nyo tong sipe mula sa aklat ng Roma. Dito talaga, parang binibigyang diin yung ugat ng problema Yung malaking agwat sa pagitan ng intensyon natin at ng aktual nating ginagawa. At ang interesante dito ay kung paano inilista ng teksto yung mga parang produkto ng ganitong estado. Ito raw yung mga bagay na totoong nagpaparumi sa isang tao. Lahat nagsisimula sa loob. So ang nangyayari, yung tao para nakakulong sa sarili niya. Naipit siya sa pagitan ng gusto niyang gawin na mabuti at ng talikasan niyang humihila sa kanya palayo roon. At itong sigaw na to mula sa teksto, ito na yung kasukdulan ng lahat, yung pag-amen na hindi ko to kaya mag-isa, sinong tutulong sa akin? Isang ganap na pag-amen ng kawalan ng kakayahan. At dito sa puntong ito ng tila kawalan ng pag-asa, dito naman ngayon ipapakilala ng teksto yung nag-iisang solusyon sa problema. Alam nyo, ayon dito sa ating pinag-aaralan, yung sagot pala ay hindi yung pagbutihin mo ang sarili mo, hindi. Ang kapangyarihan para manalo sa digmaang ito ay hindi galing sa loob, kundi dapat tanggapin mula sa Diyos. So, meron palang malinaw na proseso. Pagdating ng spirito, doon nagkakaroon ng tunay na pagpili. At yung kakayahang pumili, yan ang susi para mapagtagumpayan yung panloob na digmaan. Okay, punta na tayo sa huling bahagi. Tingnan natin ngayon kung paano nababago ng bagong kakayahang ito na pumili ang buong resulta ng buhay ng isang tao. At napakaganda ng ginamit ng talinghaga dito, paglilinang, parang pagsasaka. Kung paanong kailangan mong bungkalin at alagaan yung lupa para may makain ka, ganun din daw ang puso. Kailangan itong sadyang alagaan para labanan yung mga tinik ng kasalanan. At ito na nga, ipinapakita rito yung dalawang posibleng landas. Yung dalawang posibleng ani ngayong may kakayahan ng pumili. Sa isang banda, yung ani ng laman, sa kabila, yung ani ng espiritu. Magkaibang-magkaiba yung resulta. Kaya heto yung pinaka-importante Hindi ibig sabihin na nawawala yung laban. Andyan pa rin yan. Ang kaibahan lang, ngayon, isa na siyang laban na kaya ng panalunin. May kapangyarihan ka ng pumili ng ibang resulta. At sa huli, dito tayo iniiwan ng ating sinusuri. Sa isang tanong na talagang mapag-iisip ka, mula sa isang paliwanag na theological, ngayon nagiging isang personal na pagninilay para sa bawat isa sa atin.